Handa na po ba tayo makinig na salita ng ating Panginoon? So ngayon mga kapatid, nung nakaraan, gentleness o kagandahang loob. So ngayon mga kapatid, ituloy na natin. Ano ba yung sunod sa gentleness mga kapatid? Goodness. Ayan. O yung tinatawag na kabutihan. O ano nga ba mga kapatid? Yung tinatawag na kabutihan. Madaling intindihin eh. Di ba mga kapatid? Tumulong ka sa matanda na tatawid. Yun po ay isang uri ng kabutihan. Tama? Magbigay ka sa nangangailangan. Yan ay parte ng pagiging mabuti. Tama po ba? Mabilis intindihin mga kapatid. Yung word na kabutihan o yung goodness. Ang meaning po ng goodness mga kapatid, the quality of being morally good or virtuous. Ibig sabihin mga kapatid, pag sinabing virtuous mga kapatid, walang bahid ng dumi, ng kasalanan. Ibig sabihin, malinis ka, pure. Yan mga kapatid, yan po yung tinatawag na goodness. So, nakaraan, pinag-aralan natin about 5 truths. Tama, 5 katotohanan patungkol po sa kagandahan loob. So, ganun pa rin ngayon. Amen mga kapatid. So, 5 truths about goodness na kailangan po nating maunawaan at ma-assess din natin yung ating mga sarili. Ano mga kapatid, hindi lang tayo basta gumagawa ng kabutihan, hindi lang tayo basta sinusunod ang salita ng Panginoon, which is na itetest din natin sa ating mga sarili kung tama ba mga kapatid yung puso natin, yung isip natin. Kasi napaka-importante na mga kapatid eh. Kapag gagawa ka ng kabutihan at mali ang motibo mo, baliwala rin yung sa harapan ng Panginoon. Tama mga kapatid, so kailangan nasa tama pa rin at nasa align pa rin mga kapatid ng kalooban po ng ating Panginoon. So number 1, ito po ay 5 truths about goodness. Lima lang tayo mga kapatid para hindi tayo masyadong umaba. 5 truths about goodness. Number 1 mga kapatid, goodness is not a performance. It is a fruit. Amen. Tama, mga kapatid. Which is, yun naman talaga ang sabi ng Biblia eh. Ang kabutihan, mga kapatid, hindi po yan performance. Alam niyo yung performance, mga kapatid, hindi po nagtatanghal sa entablado. Halimbawa, sa mga dancer, mga kumakanta, na kapag tapos mga kapatid ng kanilang performance, uuwi na sila, balik sila sa buhay nila. Yun po yung tinatawag, mga kapatid, na performance, no, mga kapatid. So, goodness is not a performance. It is a fruit. Yan po ay bunga, mga kapatid. So, gawin nating reference, mga kapatid, yung Galatians chapter 6, verse 9. At huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti. Yan. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimago. So, inaaral po ng salita ng Panginoon na sa paggawa po ng mabuti, hindi dapat tayo napapagod. Wala tayong kapaguran. Amen mga kapatid. Anuman ang nararamdaman natin, anuman ang sitwasyon sa ating buhay mga kapatid o na nakikita natin sa paligid natin sa ibang tao, ang sabi po ng Bible, mga kapatid, huwag tayong mapagod. Alam niyo naman yung word na mapagod, di ba? Hindi naman natin kailangan na ito i-explain. Napapagod ka. Kaya ang sabi ng Bible, huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, kailangan lagi kang handa. Kapag dumaan ka sa sitwasyon, mga kapatid, na hindi ka dapat gawa ng mabuti. Halimbawa sa isang tao, meron siyang ginawa sa iyo na hindi maganda. Sinabihan ka ng masasakit na salita o meron, sabihin na natin na kinuha niya o pinatay niya yung mahal mo sa buhay. Amen. Siyempre, napakahirap gawan siya ng mabuti. Tama mga kapatid. Pero hindi po ganun ang utos ng Biblia. Ang utos ng Diyos, mga kapatid, huwag tayo mapagod. Huwag tayo tumigil. Amen mga kapatid, magpatuloy tayo at lagi tayong maging handa sa paggawa po ng mabuti. Bakit daw, mga kapatid? Ang sabi diyan, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo maghihimago. Yun palang dahilan mga kapatid. Kapag tayo ay hindi napagod at nagpatuloy sa paggawa ng kabutihan, dadating ang panahon mga kapatid, aanihin din natin yan. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, re-rewardan tayo, bibigyan tayo ng reward ng Panginoon.
Aanihin natin lahat ng kabutihan, mga kapatid, na ginagawa natin dito sa sanglibutan. Hindi man natin siya mapansin ngayon, hindi man natin siya makita ngayon, mga kapatid, yung bunga nun. Pero dadating ang panahon, mga kapatid, ang Diyos mismo ang magbibigay ng reward sa iyo. Mag-aani ka, mga kapatid, kapag tayo ay hindi napagod. So ano naman ito, mga kapatid, sa ating pinag-aaralan, ano? Goodness is not a performance. It is a fruit. Ang sabi ng Bible, huwag kang mapagod. Pero dumadating talaga sa point, mapapagod. Diba? Mapapagod ka, nagsasawa ka, diba? Tumitigil ka, mga kapatid. So, which is normal naman. Amen, mga kapatid. Alam niyo ba, ang pinagkaiba ng tao na gumagawa talaga para sa Panginoon, tapos dumating siya sa point na nagsawa siya. At doon sa tao, mga kapatid, na ginagawa niya yung kabutihan dahil meron siyang sariling interest. Yung mga kapatid, dumadating ang tao sa paggawa ng dumadating, mga kapatid, ang tao, mga kapatid, na siya po ay tumitigil sa paggawa ng kabutihan. Dahil syempre, nagsasawa, napapagod, di ba? Nasasaktan, nadi-disappoint, nadi-discourage. Kaya siya tumitigil. Mga kapatid, so ang tanong, bakit kaya dumadating, mga kapatid, sa ganitong punto? Bakit kaya dumadating sa ganun na nakakapagod naman? Bakit nagsasawa ang tao, mga kapatid, sa paggawa ng mabuti? Wait, kasi hindi yun ang utos ng Biblia. Bakit kaya dumarating? Kasi, tulad nga na sabi ko kanina, natural yun eh. Natural na napapagod ka. Pero bakit kaya dumadating sa point na napapagod ka o tumitigil ka sa paggawa, mga kapatid, ng kabutihan? So yun po ang aalamin natin, mga kapatid. Alam niyo po, isa po sa maraming dahilan, maraming dahilan kung bakit tayo tumitigil, bakit nagsasawa ka, maraming dahilan. Pero bigyan ko kayo isa lang, mga kapatid, para mas maunawaan natin yung tinatawag na goodness. Goodness is not a performance, it is a fruit, para mas maunawaan. Isa lang, mga kapatid. Kasi, mga kapatid, may mga tao kasi na, ang sabi kasi dito, they feel or they think that they need to be good enough to be loved or accepted. Naunawaan yung, mga kapatid. Gumagawa sila ng kabutihan, ginagawa nila, mga kapatid, ang kabutihan sa ibang tao. Kasi ang isip nila, kailangan nila maging mabuti para mahalin sila o tanggapin sila. Naunawaan nyo yung mindset ng ganun, mga kapatid. Halimbawa, sa mga eleksyon naman ngayon, di ba? So, ito, mga kapatid, wala tayong tinutukoy na kung sino mang kandidato, which is, ito po ay pagpapaliwanag para maunawaan natin kung ano po yung tinatawag na goodness. Wala po tayong binabanggit. Ito po yung realidad at totoo naman talagang nangyayari. Halimbawa, sa eleksyon, di ba, mga kapatid, bakit gumagawa ang kandidato ng kabutihan? Para siya iboto. Di ba? Para iboto siya, para tanggapin siya ng tao, mga kapatid. Sa madaling salita, may sariling interes. Tama, na kapag hindi siya bumoto, o pagtapos ng botohan na siya po ay manalo, hindi natin nilalahat. Okay? Hindi natin nilalahat, ha? Mga kapatid, baka maging masama yung tingin nyo sa akin sa mga makakapanood pa nito, ha? Mga kapatid, hindi ko po nilalahat. Pero naman talagang mga kandidato na totoo sa kanilang sinasabi. Pero realidad po at totoo po na nangyayari. Pero talagang mga kandidato na pagkatapos nila manalo, hindi mo na makita, hindi mo na maramdaman. Yan po yung tinatawag na performance. May sariling interes. May sariling kagustuhan. Kaya tumitigil, mga kapatid, o nagsasawa ang isang tao sa paggawa, mga kapatid, ng kabutihan dahil sa maling interes. Dahil may sariling interes eh. Na kapag hindi niya nakuha yung gusto niya, hindi siya nagustuhan, mga kapatid, ng tao sa kabutihan ng ginagawa niya. Hindi na-appreciate. Kaya naman ang madalas na nangyayari dahilan, hindi nila na-appreciate. Kaya sila tumitigil. Na parang iniisip ng mga tao na ito, gumagawa sila ng kabutihan, tapos hindi napansin na parang baliwala yung ginagawa, tumitigil sila. Amen, mga kapatid. So tama po yung sinasabi na they feel or they think that they need to be good enough to love or accepted. Naunawaan niyo, mga kapatid, gumagawa ang isang tao ng kabutihan para siya po ay matanggap ng tao. Para mahalin siya.
Amen po mga kapatid. Hindi po ganyan ang sinasabi o inaaral po ng salita ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kapag po ang mindset natin sa paggawa ng kabutihan ay para tanggapin o magustuhan tayo ng tao mga kapatid, maniwala po kayo sa akin, dadating ang panahon, magsasawa ka. Dadating ang panahon, titigil ka, yung dating talagang makikitaan ka na tumutulong ka, sumasama ka sa mga proyekto, naglilinis ka mga kapatid. Kapag yan ay ginagawa mo sa sarili mong interes o yung mindset mo para tanggapin ka ng ibang tao, kaya mo yan ginagawa, dadating panahon magsasawa ka. Dadating ang panahon mga kapatid, makakagod ka. Hindi po yan ang totoong o yung tinatawag na true goodness o yung totoong kabutihan mga kapatid na inaaral po na salita ng Diyos. Kasi tingnan niyo yung ating Panginoon. Di ba? Yung mamatay siya at ibigay niya ang buhay, yan po ay isang uri na kabutihan. At ang katotohanan mga kapatid, hindi lahat ng tao tatanggapin ka kahit gumawa ka ng mabuti. Hindi lahat ng tao susuplihan ka ng kabutihan pagkatapos mong gumawa ng mabuti. Realidad po yan. Totoo yan mga kapatid. Kahit anong sipag mo, kahit anong dedikasyon mo sa ginagawa mo mga kapatid, may mga tao pa rin na hindi ka ma-appreciate. May mga tao pa rin mga kapatid na makakarinig ka ng hindi magaganda sa kanila. Makikitaan ka pa rin ng butas. So kapag ang mindset mo ay para mga kapatid, para po sa tao o meron kang sariling interest na magustuhan kanila, dadating ang panahon magsasawa ka. Pero kapag ginawa mo yan mga kapatid para sa Panginoon, kahit kailan mga kapatid, hindi tulad ng tao ang Diyos. Kung ang tao hindi na-appreciate ang kabutihan mo, ang Panginoon kitang-kita ang kabutihan na ginagawa mo para sa Kanya. Yan po ay bunga mga kapatid, hindi po yan performance. Tignan yung mga nagpe-perform, pag sila napagod, titigil na yan eh. Yung mga dancer, mga kapatid, hindi habang buhay dancer yan. Dadating yung panahon, titigas na yung katawan niya. Tignan nyo ako mga kapatid. Hindi halata, di ba? Pero dati po akong dancer. Isa po ako sa mga sumasayaw habang naglalakad. Sumasayaw gano'n, no? Pero wala eh. Di ba? Wala papansin nyo yung mga dancer, di ba? Habang naglalakad, sumasayaw yan. Ow! Pero tignan yung mga, yung sa panahon natin ngayon, yung mga dancer na kasabayan ko noon, wala na sila. Bilang na lang sa mga kamay. Kasi mga kapatid, lahat ng bagay na tatapos po, kahit ang kalakasan ng tao. Amen. Kapag ang kabutihan po na ginagawa natin ay part lang ng performance natin para magustuhan tayo ng tao, dadating ang panahon, mapapagod ka. Kasi hindi naman lahat gugustuhin ko eh. Kahit anong buha ko mga kapatid. Diba, dadating panahon, ayaw rin kayo sa akin, magsasawa rin kayo sa akin. Diba mga kapatid? So, discardial lang hindi. Tama ko ba? Diba mga kapatid? So, hindi lahat mga kapatid ng kabutihan na ginagawa natin, na-appreciate po tayo mga kapatid ng taon. Kapag ganito po ang mindset natin at ganito po ang iniisip natin, mga kapatid, ang tawag po dyan, performance lang. Performance lang din mga kapatid. Kasi mga kapatid, gumagawa tayo ng kabutihan mga kapatid na may sariling interest. Ito po lagi natin tatandaan mga kapatid. Pakinggan niyo po ito. Goodness is not about perfection or approval. It is a result of staying connected to God. Naunawaan niyo mga kapatid. Ulitin ko po. Goodness is not about perfection or approval. It is a result of staying connected to God. Kasi mga kapatid, kapag ikaw ay patuloy kang kumukonekta mga kapatid sa Panginoon at ginagawa mo, ina-apply mo ang salita ng Diyos mga kapatid, yun po ang totoong goodness. Bakit mga kapatid? Because goodness should flow naturally. Naunawaan niyo mga kapatid, goodness should flow naturally from a transformed heart. Kapag ang isang tao ay talagang binago ng Panginoon, binago ang puso, ang mindset mga kapatid, ang tinatawag po na kabutihan, natural pong lalabas yan.
Natural yan magpapakita kasi tinanggap mo yung salita ng Panginoon eh. Amen po mga kapatid. Hindi mo pipilitin. Hindi ikaw yung tinatawag na trying hard. Diba? Kasi kung hindi ka tanggapin, kapag ikaw mga kapatid ay talagang konektado sa salita ng Panginoon, sa Diyos, yung kabutihan na ginagawa mo, kahit walang makakita, gagawin mo yan. Kahit hindi ka ma-appreciate ng tao, gagawin mo yan. Tama mga kapatid, yan po ay bunga, mga kapatid, ng paglilingkod natin sa Panginoon. Yan po ay bunga mga kapatid ng pagtalima natin sa utos ng Diyos. Amen mga kapatid, tanggalin natin yung mindset natin na para magustuhan ka ng tao, para irespeto ka ng tao. Diba? Natural yan, ibibigay sa'yo ng tao yan mga kapatid. Natural na lalabas yan mga kapatid, yung kabutihan na galing po sa ating Panginoon. Hindi mo yan kailangan pilitin. Basta ang isip mo ay maging mabuti ka sa harapan ng Panginoon at ang salita ng Diyos ay ina-apply mo sa sarili mo. Natural yan na lalabas. Natural yan mga kapatid. At kung hindi man yan ma-appreciate ng tao, hindi yan makita ng tao, pero ang Panginoon, kitang-kita ang kabutihan na ginagawa. Amen po mga kapatid. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? So ngayon, goodness is not a performance. It is a fruit of staying connected to God. Praise the Lord. Praise the Lord mga kapatid. Number 2, goodness is hardest when no one is watching. So, tama mga kapatid? Ang kabutihan mga kapatid, napakahirap kapag wala nakatingin. So gawin natin yung reference ito mga kapatid. Pagbasihan natin itong Luke chapter 16, verse 10. Ang magtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Ang sabi diyan mga kapatid sa revise, ang hindi mapagkakatiwalaan sa maliit o ang mapagkakatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. At ang hindi mapagkakatiwalaan mga kapatid sa maliit, hindi rin mapapagkatiwalaan sa malalaking bagay. So ano ibig sabihin mga kapatid? Goodness is hardest when no one is watching. Iyan, gawin natin halimbawa mga kapatid yung munggo. Kasi sabi dyan, kasi ito isang logic lang ano. Kapag ang isang bagay napakaliit at ilagay mo siya sa ang munggo, di ba munggo napakaliit? Tama? Yung munggo, nakita na kayo ng butil ng munggo? Nakita na kayo ng butil ng munggo. Try mo siyang ilagay mga kapatid sa maraming bato. At lumayo kayo, makikita nyo hindi. Makikita nyo yung munggo hindi. Diba kahit nga nakakalapag mo lang eh. Tapos tanggalin mo na yung paningin mo ng kahit 5 segundo, hindi mo na yung makikita eh. Kasi napakaliit. Pero try nyo yung bola. Lagay nyo sa maraming bato. Makikita nyo hindi. Makikita nyo yun agad. Kasi malaki. Tama. Which is realidad at totoo po na nangyayari. Mas nakikita ng tao yung malalaking bagay kaysa po maliliit. Tama. Try mong, halimbawa, merong dyan kalat. Maliit na kalat lang dyan. Tapos napakaraming tao. Try mong pulutin. May reaction tao, wala. Wala. Tama, hindi nila yun napapansin. Ba mga kapatid? Hindi nila yun napapansin eh. Kahit napakaraming tao, kumulat ka lang ng kalat yan, hindi nila yun napapansin. Kasi maliit na bagay lang yan eh. Pero try mong bumili ng bagong drum set. I-offer mo sa church. Ay palakpakan yan. Bumili ka ng bagong sound system para sa music. Diba? Pansin na pansin eh. Gusto nyo i-try? Sige nga. May gusto pang bumili? Try nyo lang para mapatunayan yung sinasabi ko mga kapatid. Diba? Totoo mga kapatid na ang maliit na bagay, hindi po yan napapansin ng tao. Pero yung malalaking bagay mga kapatid, yan po ang madalas napapansin. Totoo po yan. Kahit outside Christianity mga kapatid, ganun po ang tao talaga. Diba mga kapatid? Kaya, ang sabi diyan, goodness is hardest when no one is watching. Paano naman kaya kung walang nakatingin? Diba mga kapatid? Paano naman kaya kung wala nakatingin? Kung sa bagay na nga yan mga kapatid,
hindi ka magpapatiwalaan, paano pa kaya sa malalaki? Di ba? Kung gagamitin ka ng Panginoon sa isang malaking bagay o isang malaking miracle o kabutihan mga kapatid, halimbawa, ikaw yung gagamitin ng Panginoon para magbigay ng lupa sa church, di ba? Kapag hindi handa ang puso mo at isip mo mga kapatid, kukunin mo yung glory. Tama? Kapag hindi ka, magyayabang ka. Di ba mga kapatid, kapag hindi ka handa, pero kapag sa umpisa pa lang, sa maliliit na bagay pa lang ginagamit ka ng Panginoon sa kabutihan, di ba mga kapatid, napagkatiwalaan ka ng Diyos at nakita ng Panginoon mga kapatid na talagang bawat kabutihan o ginagamit, laging binibigay mo sa Panginoon ng kapurihan. What's more pa kaya sa malalaki? Naunawaan yung mga kapatid, yung ang tunay na kabutihan mga kapatid, ito po laging natatandaan na, ang tunay na kabutihan, nangyayari po yan kapag walang nakakakita. Kasi yung goodness o kabutihan, madaling gawin yan eh. Kapag marami nakakakita, madaling dumukot ng pera pag may nakakakita. Madaling tumulong mga kapatid kapag mayroong nakakakita. Eh paano kaya pag wala? Di ba? Doon nga lang sa hindi ka na-appreciate eh, nagtatampo ka na eh. Di ba? Doon nga lang sa hindi na-notice yung kabutihan yung ginagawa mo, nilalayo mo na yung sarili mo eh. Di ba? E, paano pa kaya pag hindi ka napagkatiwalaan doon sa ganung bagay eh. Mga kapatid, paano pa kaya sa malalaki? Amen po mga kapatid. Alam niyo po, ulitin ko po, ang tunay po na kabutihan nangyayari kapag wala po nakakakita. Kasi pure yun. Di ba? Pure kasi yun eh. Diba? Kahit palang nakakita, gumagawa ka pa rin ng kabutihan. Yung intention mo mga kapatid, para to sa Panginoon. Diba pero hindi naman natin ginajudge itong mga tao na gumagawa ng kabutihan kahit marami nakakita. Pero kasi, hindi natin madadaya ang Panginoon. Yun na totoo eh. Nakikita ng Diyos kung ano talaga nasa puso mo. Pero hindi natin sila ginajudge ha. May mga tao talaga na bukal sa puso ang pagtulong nila. Ang ginagawa nilang kabutihan. Pero mga kapatid, bilang ito naman ay salita ng Panginoon, kailangan natin i-assess yung ating mga sarili. Tingnan natin yung ating mga sarili, mga kapatid. Di ba, baka tayo na yung tinatawag na nagpe-perform lang. Di ba, gumagawa tayo ng kabutihan para sa Panginoon, para sa church, para sa iba, para lang magustuhan tayo, para lang walang masabi. Di ba, mga kapatid, kailangan natin i-assess yung ating mga sarili. Amen po, mga kapatid. So, mga kapatid, ang tunay na kabutihan ay nangyayari kapag wala pong nakakita, mga kapatid. Pero, ito po yung totoo, pakinggan niyo po ito. Sa panahon natin kasi ngayon, mga kapatid, ang hinahanap na po ng tao, yung external validation. Yan po yung hinahanap ng tao ngayon, na magustuhan. O, pabalik na naman tayo dun, mga kapatid. Diba? Maging valid ka sa harap ng tao. Yun ang gusto eh. Diba mga kapatid? Hindi natin may tatanggihan. Gumagawa tayo ng kabutihan mga kapatid. Ang hinahanap kasi natin validation sa ibang tao. Ma-appreciate tayo ng tao mga kapatid. Pero hindi po yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto po ng Diyos mga kapatid, gumawa tayo ng kabutihan kahit hindi tayo makita ng ibang tao. O hindi man tayo ma-appreciate ng Diyos mga kapatid. Amen po mga. Tignan nyo ang Panginoon. Lantaran na yung ginawa niya, pero pinapako pa rin siya. Pero pinagkaisaan pa rin siya. Lantaran yung kabutihan na ginawa ng Panginoon, mga kapatid. Pero pinagpalit pa rin siya sa makasalanan. Kung babasahin natin mga kapatid sa yung pagpaparusa sa Panginoon, na yun kasing sinabi dyan na pinagpilian eh. Ano nga pangalan nun? Barabas. Si Barabas, mga kapatid, siya po ay makasalanan. Makasalanang tao siya. At yung isa, ang ating Panginoon, alam niyo kung sino pinili ng tao? Si Barabas. Yung makasalanan ng tao, mga kapatid. Yung Diyos, mga kapatid, si Jesucristo na walang kasalanan, sila yung gusto nilang ipapatay. Tingnan niyo ba? Nag-aral ng mga kapatid ang kabutihan ng Panginoon, pero hindi pa rin siya pinili ng tao. Kahit sa panahon natin, ganun yan mga kapatid. Kahit anong gawa mo ng kabutihan, basta hindi ka trip ng tao, hindi ka kasundo ng tao mga kapatid,
Hindi nila ma-appreciate lahat ng gagawin mo. Amen po mga kapatid. Kaya sa atin bilang isang lingkod ng Panginoon, kahit wala po nakakakita mga kapatid sa kabutihan na ginagawa natin, magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Because true goodness is not about external validation. It is about who you are when no one sees. Amen. Amen mga kapatid. Yun ang totoong kabutihan. Hindi ka naghahanap ng external validation o magustuhan ka ng tao. Ang totoong kabutihan mga kapatid, kung sino ka kapag walang nakakakita. Kung ikaw ba ay mananatiling Kristiyano kapag walang nakakakita. Kung ikaw ay mananatili sa pagsunod sa kabutihan mga kapatid o sa utos ng Panginoon o sa inuutos sa iyo ng Diyos. Mga kapatid, kapag walang nakaka-appreciate, yun ang tunay mga kapatid na kabutihan. Kahit wala nakakakita, gagawin mo yan. Amen po mga kapatid. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon mga kapatid? Sabi dito, bago tayo tumuloy, train yourself. Train daw natin yung ating mga sarili. Train yourself to value integrity over recognition. Yan. I-train natin mga kapatid. I-train natin yung ating mga sarili na mas pahalagahan natin yung integridad o yung integrity natin mga kapatid bilang isang lingkod ng Panginoon kaysa mas pahalagahan natin yung recognition ng ibang tao mga kapatid. Train yourself to value integrity over recognition knowing that God sees what's done in secret. Amen mga kapatid. Yun ang isipin nyo, nakikita ng Panginoon lahat ng sikretong bagay. Kahit yung mga kabutihan na ginagawa mo wala nakakita, kitang-kita ng Panginoon yun. Amen po mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, about goodness. Eto, marahil lang iba sa atin mga kapatid ay hindi sasang-ayon o sasang-ayon. So, marami namang bagay. Goodness is not about being nice. Amen? Goodness is not about being nice. Paano mo masasabi na ang isang tao, mga kapatid, ay nice person? Pag nilapitan mo, oo lang yan. Baka pwede naman ako. Sige, bibigyan ka. Nice. Very nice. It's very nice. It's very Kapatid, diba? Ayan mo, diba? Baka pwede ka muna go. Sige, gagawin ko yan. Sa madaling salita, isa sa mga halimbawa ng isang tao po ay it's very nice. Nice person. Ito, hindi siya marunong tumanggi. Yan. Oo ka lang naman. Baka pwede akong makayaram yan. Oo naman, sige. Kahit wala ka na. Goodness yun, diba? Kahit wala ka na, tumutulong ka. Oo, kapatid. Tumutulong ka mga kapatid. Buksan natin ang ating Biblia ito. Para mas maunawaan natin ang goodness is not about being nice. Dito sa Micah, chapter 6, verse 8. Kanya ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon. Yan. Ano daw yung pinakilala mga kapatid? Kung ano ang mabuti at hinihingi ng Panginoon, ng Diyos. Kundi, gumawa ka na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ang inyong Diyos. Yan. So, anong ibig sabihin? Basahin natin sa English, mga kapatid. Sabi dyan, he hath surely, O man, what is good, and what that the Lord requires of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Yan, bigyan natin ng pansin yung word na justly. Yan, hindi po ito yung kapatid ni Brother Darwin. Justly, J-U-S-T-L-Y. So, isa sa mga hinahanap ng Panginoon, mga kapatid, na ipinakilala po sa tao, hinihingi ng Diyos, gumawa po ng may kaganapan. O sa English, but to do justly.
J-U-S-T-L. Ibig sabihin ng justly, mga kapatid, the quality of being impartial or fair. Yan, fair ka. Fair. Patas, sa madaling salita. It means making a fair decision. Fair decision, mga kapatid, in a morally correct way. Naunawaan niyo, mga kapatid. It means making fair decision in a morally correct way. Ibig sabihin, mga kapatid, ang ibig sabihin ng justly, mga kapatid, gumagawa ka ng isang bagay o desisyon, mga kapatid, kung ano po yung tama. Kung ano po yung dapat mong gawin talaga. Naunawaan niyo, mga kapatid, yun po yung justly. At yun po, mga kapatid, ang hinihingi ng Panginoon na gustong gawin, mga kapatid, o gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Goodness is not about being nice. Yung oo ka lang ng oo. Naunawaan niyo, mga kapatid, na mahihiraman ka. O sabihin na natin, mga kapatid, mayroong pinapagawa sa'yo. Kahit hindi mo naman kaya, oo ka lang. Ito, mga kapatid, naunawaan niyo. Pero ito para mas maunawaan natin ito, depende po yan sa sitwasyon Halimbawa lang ito, mga kapatid, wala akong pinapatungkulan dito. Halimbawa lang, mga kapatid. Halimbawa lang po ito. Halimbawa, mayroong pinapagawa sa'yo. Ang dami. Ang dami pinapagawa, mga kapatid. Kapag ang dami pinapagawa sa'yo, mga kapatid, ng isang tao, di ba nakaka-overwhelm yun? Ang tawag doon? Nakaka-burn out. Di ba, mga kapatid? Dumadating sa point na hindi mo na kayang magdagdag. Hindi mo na kayang dagdagan pa yung ginagawa mo kasi kulang ka na sa oras. Kulang ka na sa... Halimbawa lang to. Kulang ka sa pahinga. Kulang ka, mga kapatid. Hindi mo talaga kaya. Amen po, mga kapatid. So, oo tayo. Ito, mga kapatid, pakinggan nyo Kaya tayo hindi tumatanggi, mga kapatid. Because, sabi dito, because they don't want to seem unkind. Ako, nagigets yung point, mga kapatid. Hindi ka tumatanggi kasi ayaw mo may masabi silang hindi maganda. Para maisipan ka nila na hindi ka mabuti. Hindi ka tunay na Kristiyano. Alam niyo, mga kapatid, ang pagtanggi, minsan, nakakabuti yan. Lalo na kapag, alam niyo yun, talagang, di ba, wala ka magagawa, di ba? Hindi ka naman robot. Hindi ka naman superhero. Di ba, mga kapatid? Dumadating sa point talaga napapagod ka. Amen po, mga kapatid. Na kahit ayaw na natin ng isang bagay, wala tayo. Kasi nga, mga kapatid, ayaw natin makarinig. Di ba? Ginawan ka na masama, mga kapatid. Di ba? Nahihirapan tayo mag-set ng boundaries. Kung minsan, kasi, di ba? Minsan, binibiro ka, hindi na maganda. So, pag nag-set ka ng boundaries, pag-iisipan ka, para kang bata. Simple-simple lang ang biro mo sa'yo. Diba? Simple-simple, para ka namang ano yan. Diba? Para ka namang bata. Diba, mga kapatid? Natatakot ka mag-set ng boundaries o natatakot ka mag-confront sa mga injustice na ginagawa sa'yo. Kasi, ano ba yan? Napaka-simpleng bagay lang naman yan din. Ako nga mga kapatid. Diba, mga kapatid? Pero ulitin ko po, depende po yan sa sitwasyon. Depende yan. Kasi kung yung isang bagay first time mo lang naman gagawin, bakit hindi mo, lalo na sa paggamit sa Panginoon, ministry, mga kapatid, tapos nakita mo hindi kaya, mga kapatid. Mga kapatid, kaya nga binigyan ng pagkakataon ng Panginoon kasi alam ng Diyos, kaya mo yan. Amen. Kaya depende sa sitwasyon yan ang pagtanggi mo Kasi kung ikaw talaga hindi mo, burnout ka na talaga, wala namang masama magsabi ng talagang nararamdaman mo. Leader, ako talaga medyo kulang na talaga sa oras. Wala namang masama Ako naniniwala, maiintindihan naman yan Di ba kasi lahat naman ng tao napapagod? Lahat ng tao na-burnout? Lahat ng tao, mga kapatid, nanlalamig? Tama, mga kapatid. So walang masama na sabihin mo talaga kung ano yung nararamdaman mo. Pero, ang sabi nga dito, mga kapatid, it means making fair decision in a morally correct way. Ako na naman? Ano ba naman yan? Oy, hindi ganun. Magwawala ka. Alam namin pagod ka, pero huwag ka magwala. Mga kapatid, hindi naman lahat ng bagay na
nadadaan sa galit-galit at sigaw-sigaw mo. Ay! Di ba? Ay, napag-aralan natin mga kapatid nung nakaraan, kapag ang galit, sinabayan mo ng galit, kagulo na yan. Amen. Di ba mga kapatid? Kailangan natin mag-response ng maayos. Sabi dyan mga kapatid, justly, it means making fair decision in a morally correct way. Kasi isipin nyo kung oo ka, tanggapin mo ang isang trabaho mga kapatid, pero ayaw mo naman, hindi nagsisinungaling ka sa sarili mo. Kasalanan din. Mas maigi pong maging totoo ka eh. Di ba? Sabihin mo talaga kung ano yung nararamdaman mo. Pero kung magawa ng paraan, hindi mas maganda. Di ba? Kung sabihin sa'yo, sige der, eh, kasi wala nang ibang gagawa kasi pagtapos mo na lang ng gagawin. Saka mo yung gawin. Yan, di ba? Mga kapatid, paano yung magawa ng paraan? Eh, huwag kayo magre-react ng kung ano-ano. Di ba? Nag-express kayo agad ng mga galit ninyo, mga galit na pinagmamalaki ninyo. Akala nyo, hawak nyo yung mundo. Ay, diwa. So, di ba mga kapatid? Kasi no? May lahat ng bagay na nagdadaan sa mabuting usapan. Amen po mga kapatid. Goodness is not about being nice. Kung pagsasabi ng totoong nararamdaman mo, yan po ay tanda ng kabutihan sa sarili mo. Kasi ang kabutihan hindi lang naman pinapakita sa tao eh. Kailangan sa sarili mo din. Huwag ka magpagutom. Kain ka doon. Matulog ka rin ng maaga. Gawa mo na mabuti yung sarili mo. Kasi sabi nga ng Bible, di ba? Ibigin mo ang kapwa mo katulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Paano pag hindi mo mahal ang sarili mo? Paano mo mamahalin ang ibang tao? Amen. Di ba? Paano mo gagawa ng kabutihan ng tao kung sa sarili mo? Hindi mo magawa ng mabuti, matulog ka ng maaga. Huwag ka na mapuyat. Kumain ka ng gulay. Sabay natin ito mga kapatid. Goodness is not about politeness, but about doing what is right, even when it's uncomfortable. Pang-apat, goodness is a daily choice, not just a one-time decision. Amen. Ang pagiging mabuti araw-araw dapat yan. Kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa susunod na araw eh. Kung magiging mabuti ba yung araw sa'yo, yung adhana sa'yo. Diba? Kung makakasama mo ba ay mga nice people. Diba? Makakasama mo yun. Hindi mo masasabi. Diba? Ang kabutihan mga kapatid, it is a daily choice. Araw-araw yan mga kapatid. Tignan niyo ang sabi ng Biblia mga kapatid. Romans chapter 12 verse 21. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ang mabuti ng mabuti ang masama. Alam niyo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang paggawa po ng kabutihan, totoong nakaka-drain, nakakapagod, nakakasawa. Kasi sa panahon natin ngayon, ang dami ng kasamaan eh. Diba? Which is tama naman, yan po ay propesya sa Bible. Dadating ang panahon ng mga tao, pasama na ng pasama. At ang paggawa ng kabutihan, ng mabuti sa iba, napakahirap na yun. Ama mga kapatid, napakahirap. Na minsan naisip ko pa, gayahin ko na lang kaya sila. Gawin ko na lang kaya yung ginagawa nila. Alam niyo mga kapatid, ang sabi ng Bible, huwag kang padagit sa masama. Kundi, bagkus, dahigin mo ng mabuti, ang masama. Hindi porket maraming gumagawa ng kasamaan, yun na rin ang gagawin mo. Tinawag tayo ng Diyos para maging iba sa sanglibutan. Amen. Kaya nga bumaba ang Panginoon para baguhin ang mga makasalanan. Para iligtas mga kapatid kung ano po yung makasalanan mga kapatid. That's why goodness is a daily choice. Araw-araw dapat yan. Piliin natin mga kapatid gumawa ng mabuti. Kahit saan ka mapunta, kahit sino ang kasama mo, kahit nasa sitwasyon ka mga kapatid na hindi karapat-dapat gumawa ng mabuti, piliin mo pa rin gumawa ng mabuti. Kaya nga sabi, huwag kang mapapagod sa paggawa ng mabuti. Amen mga kapatid, at gawin mo yung kabutihan po para sa Panginoon. So recognize that choosing goodness is a spiritual endurance. Endurance, mga kapatid. Ang pagpili, mga kapatid, ng kabutihan, yan po ay spiritual endurance. Nakakapagpalakas po yan, mga kapatid, ng ating mga spiritual na paggawa ng mabuti.
Amen po mga kapatid. So goodness is a daily choice, not just a one-time decision. Number 5, goodness comes from God, not just will power. Yun po ay nanggagaling sa Panginoon. Yung kabutihan, hindi sinasabi ko kanina. At kabutihan mga kapatid, hindi po yan trying hard. Kusang lumalabas yan. Amen po mga kapatid. Tignan nyo sabi ni David. Awit, chapter 23 verse 6. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay sumusunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. So true goodness, mga kapatid, true goodness is not about trying harder. Amen? Hindi po yan trying hard. It's about being filled with God's Spirit. Yan po ang true goodness. Yan po ang totoong kabutihan mga kapatid. Hindi mo pinipilit. Yung trying hard ka mga kapatid. Hindi po ganun ang tunay na kabutihan. Tunay na kabutihan mga kapatid is about being filled with God's Spirit. Natural yung lalabas. Amen mga kapatid. Galing yun sa Panginoon eh. Yun yung pananampalataya na tinanggap natin sa pamamagitan po ng pakikinig. Yung salita ng Panginoon. Na kapag ikaw mga kapatid ay tinanggap mo talaga sa puso at isip mo ang salita ng Diyos, ang kabutihan na inaaral po ng Biblia, natural po yan lalabas. So, stop striving and start abiding. Stop striving and start abiding. Mga kapatid, because the more you stay connected to God, the more goodness naturally flows from your life. Diba, the more kang dumidikit sa Panginoon, the more mo nilalapit yung sarili mo sa Panginoon, mga kapatid, natural na lalabas sa iyo yung kabutihan na galing po sa ating Panginoon. Amen po mga kapatid. Natural siyang magpo-flow. Natural siyang makikita ng tao. Hindi mo kailangan ipakita na sa tao na, tingnan mo, magpupulot ako. Tingnan mo, magagawa ako dito. Maglilinis ako. Magpo-post ka pa. Maglilinis sa church. Hindi mo kailangan gawin yun. Natural mo na makikita ng tao yun. Kasi i-reveal yun ng Diyos eh. Amen. Diyos, hayaan mo na ang kabutihan na ginagawa mo na ang Diyos mismo ang mag-reveal na. Hindi mo kailangan ipilit. So, stop striving and start abiding sa Panginoon, sa Diyos. Hindi po sa tao, sa Diyos. Hayaan mo ang Diyos ang mag-reveal ng kabutihan na ginagawa mo. Amen po mga kapatid. Hayaan mo. At siyempre, pag dumating yung panahon na yan na reveal na ng Panginoon, ibigay mo siyempre sa Diyos ang kapurihan, hindi sa sarili mo. Kasi hindi mo naman niya magagawa o hindi mo naman mababago ang sarili mo kung hindi dahil sa Panginoon. Kung hindi nagawa ang salita ng Panginoon ng Bible, hindi mo naman malaman kung anong magagawin mo, dapat mong gawin eh. Tama, dahil rin po yan sa ating Panginoon. Kaya tayo nabago. So for conclusion mga kapatid, at buod ng lahat ng ating pinag-aralan, goodness is not a performance, people-pleasing, or perfection. Amen? It's about integrity, endurance, courage, and an overflow of God's presence. Yan po ang tunay na kabutihan mga kapatid. Hindi yan performance, hindi yan people-pleasing. Amen mga kapatid? At hindi yan para maging perfecto ka. Mga kapatid, it's about integrity, endurance, courage, and an overflow of God's presence. Palakpakan po natin ang ating Panginoon mga kapatid. At tinatawagan mo na po at tagapanuna ng ating gawain mga kapatid.